Hello sa ating mga friends dyan, mga kaibigan. Matagal na hindi tayo nag-upload ng ating video dito sa ating The Province. Baka mga naharap, mga pagkanta at kung ano-ano pa, naharap natin. Kaya ngayon, ito ay halo-halo dito sa province, The Province. At mga video kung ano-ano, tungkol doon sa mga pangyayari lahat dito sa probinsya, kung sa bukid, lalo na sa mga pananim na ating ginagawa dito sa province. Okay, panoorin natin at tiyak na kahit papano masasyahan kayo sa pagpapanood dito sa ating video na ito. At kahit papano rin ay may matututunan tayo at makikita mga bagong mga video na hindi pa natin nakikita. Okay, panoorin natin ito at have a good viewing. Hello. Nagpunta tayo sa bukid at merong nag-rotovator doon eh. Pinatubigan tapos nirotovator. Merong kaunting nahuling anong tawag dito. Yung ararawan sa Ilocano, susohong sa Tagalog. Isang klase ng crickets sa bukid. At mga ito. Kaya saglit lang naman ako kasi ang dami kong ginagawa kaya ayan. May 2 palaka at saka mga mahigit 20 piraso nung susohong na yan o ararawan. Masarap tong pagkakakuha na ito, mga exotic foods to. At isa ito sa mahal dito. Kasi bibihira ng nakukuha nito. Hindi basta makakakuha. Okay, yan ang ating nahuli kanina na hindi ko naman nadala kasi cellphone kaya hindi ko na videohan. So dito pag-uwi na lang. Ayan. Buhay na buhay at sarap. Ang luto nito ay sasangag mo sa kamatis. Yan, ganyan yan. At yung tuyo. Ganun yun. Bawang, sibuyas, saka kamatis. Pag naluto na yung kamatis, saka mo siya ilagay. At patuyuin mo. Halos tuyo. Konting lagyan ng konting asin. At pampalasa ng konti. Okay na. Masarap. The best ito. Isa sa kinikilalang pagkain dito sa Nueva Ecija. Okay. Ito pa yung karagdagang nahuli ko. At bumalik ako. At eto. May nakuha kong dagdag nun. At mamaya iluluto ko itong kung paano iluluto. At masarap ito. Ito yung ararawan. Sohong. Okay. Siguro ito, nung pinuntahan ko sa bukid ay mga 1 oras kong kinuha. Kaya, ayan. Na pinatubigan yung nirotovator at yung mga tumpok sa taas ng mga lupa na hindi inabot ng tubig. Nandun sila. Kaya yun. Okay. At ito, kuhol. May naraanan ako doon sa maagos na tubig. At may mga kuhol. Kaya kumuha ko ng konti. Kaya pang isahan na ulam lang ito okay na okay. Lalagyan mo lang ito ng laman ng kamote, buridibod at isasahog mo lang ito.
Ganun, tapos lagyan mo ng konting malunggay, dahon, okay na. At siyempre ang kailangan ihalo mo rito ay bagoong isda. Ulam na pang probinsya, exotic na mga pagkain. Ito pa yung karagdagang nahuli ko at bumalik ako at eto may nakuha kong dagdag nun at mamaya iluluto ko itong ano to kung paano iluluto at masarap ito yung ararawan, sohong. Okay. Siguro ito nung pinuntahan ko sa bukid ay mga 1 oras kong kinuha. Kaya ayan na pinatubigan yung nirotobetor at yung mga tumpok sa taas ng mga lupa na hindi inabot ng tubig, nandun sila. Kaya yun. Okay. At ito kuhol. May naraanan ako doon sa maagos na tubig. At may mga kuhol, kaya kumuha ko ng konti. Kaya pang isahan na ulam lang ito okay na okay. Lalagyan mo lang ito ng laman ng kamote, buridibod at isasahog mo lang ito. Ganun, tapos lagyan mo ng konting malunggay, dahon, okay na. At siyempre ang kailangan ihalo mo rito ay bagoong isda. Ulam na pang probinsya, exotic na mga pagkain.
na pinahingi. Hinakot ko yan. Kano pwedeng pagtulos sa sitaw, panggawa ng bala. So kaya pag natuyo, tuloy gatong. So nagkatubig yung sapa. At ayun yung may bibi rito na pumunta. Ayan. 4, marami to. Nasa malayo pa yung iba. Tuwan-tuwa sila, naligo. Medyo malalim yung dating ng sapa. Kaya ayan o. Nakatubig na. Ganyan dito pagka second crop, lalagyan na ng magpapawala na sa dam, galing ng Pantabangan Dam ang tubig nito. Tapos na yun na doon sa hulo, bandang hulo. Kaya binuksan na yung pritel doon at umagos na rito yung tubig. Ganyan yan. At itong gabihan ko ay kakatubig na ito para tumubo ng maganda yung mga gabi. Ayan. Okay. At ito yung mga medyo maliliit pa. At hindi pa ito ganong malaki. 4 na piraso na nilagay ko doon sa tubig na sa sapa para makapaligo sila. At kung hindi pa sanay, kailangan wag mo muna pagtagalin. At hindi pwedeng ipawalan mga ito kasi hindi pa nila kabisado doon sa sapa eh. Baka mawala o kung saan pumunta, hindi mo na makita. Ayan, at mahirap, mailap pa sila dahil hindi pa sila sanay. Kaya yan, pinaliguan ko muna sila, mga kalahating oras doon sila na nakalagay dyan, nakatakip yan, ulo lang nakalabas. At ngayon ay binibilad ko sila para masanay na hindi bigla na mababad ng tubig. At mamaya idadalhin ko na sila sa kanilang kulungan. Nilagyan ko ng dayami o rice straw yung kanilang kulungan para maging komportable sila. Okay? At ito naman yung 4 na itik, 5 pala, na maliliit pa. Ano pa lang ito, 1 linggo pa lang sila. Napipisa, kaya maliliit pa. Isa rin to sa pinaliguan ko doon at kailangan hindi pabayaan na nandun lang sila. Saglit lang, paligo konti at ihaon na. Tapos yan, pinaaraw ko para mawala yung tubig sa kanilang katawan. Hindi pa sanay. Unti-unti lang. At pag nasanay na sila dito, ipawawalan ko ng mga yan at marunong silang uwi. Tuturuan ko yan. At para nakakagala sila sa sapa. Madali silang lumaki. Okay? Ayan. Ayan sila. Ang cute pag maliliit pa. Ayan, 5 piraso yan at 1 linggo na yan na napipisa. So, ganyan sila. At pabayaan mo maarawan muna sila dyan. Kailangan takpan dahil kung minsan may mga aso na gumagala at sinusunggaban nila yan. Yan, ganyan. Hello. So,
Mangunguha tayo ng ulam natin. Ihahalo natin doon sa kuhol. Burudibod, tapos meron siyang kuhol. Ayan. Ito may laman na yung kamote natin. Aagaw lang tayo ng 2 puno. Ayan, 4 na laman siya. Dito malaki itong nahukay ko na ito. 4 din yung laman niya. 1 puno lang yan. At maliliit pa. Bali, aagaw lang tayo ng mauulam natin para meron tayong isahuglong sa ating ulam. Ayan o. Kamote. Inukay ko. Basta bumitak yung lupa, sigurado. Meron na siyang laman dun. Nasa ibabaw lang siya. Okay? At yan ang ating ulam ngayon. Burudibod na may kuhol. Papakita ko mamaya pag naluto na. Okay? Ito yung kinuha nating laman ng kamote doon sa ating tanim doon. At kumuha ako ng malunggay doon sa aking kapatid na may tanim siya ng bunga. Ayan. Tapos kahapon na ito, kumuha ako ng kuhol sa bukid. At marami ito. Hindi ko ito lulutuin lahat. Kukuha lang ako ng konti. At kahapon ko pa ako nito at nailabas na niya yung kinain niya. Kaya malinis na ito. So, pagka ganyan ay hindi na kailangan tubigan para hindi siya mamatay. Ganyan. Kukuha lang tayo dyan at magluluto tayo ng ulam natin na burudibod. Kasama niyan, tsaka yung malunggay, tsaka yung laman ng kamote. Okay? At pag naluto na mamaya, ipapakita ko sa inyo ang burudibod na may kuhol. Okay? Paano ihanda yung kuhol na lulutuin? Ganito lang. Ito kasing puwitan nito ay medyo matigas. At kung luto na saka mo kinakagat yan, baka masira pa yung ipin mo. Tapos yung shell na mababasag dyan, ay baka makain mo pa. So, ang kailangan ay anuhin mo na ito. Ganunin mo. Yung kasing kwan yan, yung puwitan yan ay kailangan mabutas para pagka kinain, sinupsup mo na paglulutuin kasi susupsupin mo yan Pag walang butas yan, hindi lalabas yung laman yan. So, ganun, kailangan butasin yan. Ganun. Pukpukin dito, ganun lang yan. Yung iba ay hindi pinupukpuk na lang, inaano nila pagluto na. Makakain yung shell niyan. Kaya ganun ang dating. Kailangan pukpukin. Okay? Okay, nakahanda na yung ating lulutuing ulam na burudibod. Ayun yung ingredients niyan. At yung tungkol na to ay hinugasan ko na para matanggal yung mga shell na nabasag. Tapos yan, yung malunggay, nabalatan na rin. At yung kamote, konti lang kinuha ko kasi hindi naman kailangan marami. Tapos, lalagyan natin ng kamatis. Ang pagluto niyan ay papakulukan ng tubig. Pag kumulo na yung tubig, na yung katamtaman lang na may sabaw siya, ang dating niyan. Tapos, ilagay mo na yung bagong isda, yung boneless, maglagay ka. Yung katamtaman lang na lagay. Pagkatapos saka mo ilagay na yung kamote, saka yung kamatis. Lutuin mo muna yung kamote, pag naluto na, saka mo ilagay yung malunggay. At pagka malapit na maluto yung malunggay, saglit lang din yung malunggay ilagay mo na yung kuhol. Yung kuhol, isang kulo lang yan, luto na. Huwag mong pagtatagalin dahil kukunat at liliit yung laman. Okay? So, luto na yung ating ulam.
ah, finished product ng Buridibud. Ito at lunch break tayo, parang halian. At ganyan lang yan. Tapos sasamahan natin ng hinog na saging mamaya pagkatapos kumain. Ganun lang yan. At ang pagkain ito ay kung familiar kayo, alam niyong lutuin to. Bibihira lang ito sa Maynila na mangyari ang ganitong luto eh. So dito sa probinsya, sabik akong magluto ng ganito at kumain. So samahan niyo ako mga kaibigan. Ang aking lunch break, Buridibud. Malunggay, bunga na may kuhol at may laman ng kamote. Ito. Okay. Thank you sa panunod at have a good day. God bless us. So, tatagtag tayo ng kwan. Pagkain ng itik. Ano ito? Yung gabi na galia. Bernardo. Yung dahon niya at saka yung tangkay. Tatagtarin natin at tapos ay iluluto. Ayan. Para mapusog sila. Gustong gusto nila itong gabi. Iluluto natin yan. Lalagyan natin ng konting darak. At saka mga kanin na tira-tira. Yan ang pagkain ng itik. Okay? Ito ay buto ng saluyot. Kinukuha natin yung buto. Bunga ito ng saluyot at nasa loob niya yung buto. Maraming buto, maliliit na parang gatuldok lang ang laki. At kinuha ko na ito sa puno ng saluyot na natuyo. At i-segregate natin yung kanyang buto. Ganyan. Ito ang bahay ng kanyang bunga. Ito yung bunga. Shell. Okay. At anuin natin to para pagkakot lalagyan na ay pupunla natin. Pero may mga bagay pang gawin dito na ipapakita ko pagkatapos. Kuha tayo ng ilang piraso ng talong. Yan ang ulap natin mamaya. Pagka ganitong tag-araw at kulang ang tubig, maliliit lang ang bunga ng talong. Kuha rin tayo ng bunga ng okra. Ayun o. Kaya nandito tayo sa ating petsayan. At ayan yung petsay na pula. At pwede na siyang i-transfer. Ihahanda natin ngayon yung pagtataniman natin. Magawa tayo ng plat. Yung mga dati ng pinagtaniman ay malambot na yan. Kaya pala na lang ang kailangan. Iayos lang natin. Pagdating ng hapon, yung malamig na, wala nang araw o hindi na naaarawan,
saka tayo magta-transfer. Okay? Panoorin natin sandali. Okay, ganun lang. At piruya ang kailangan gamitin dyan para mapatag, mapino yung mga lupa bago tayo magtanim. It's a full moon. Ayan ang andito at kitang-kita ang buwan. Full moon siya. Ayan o. Ayan ang linis-linis ng ano dito. Gabi na yung oras na to, madilim na dito. At yung buwan na yan litaw na litaw dito sa aking taniman. Nandito pa ako sa taniman ko, katatapos ko lang magdilig. Pinapakita ko lang itong buwan. Full moon. Ayan. Ang gandang tingnan. Okay. Ang saluyot. Ayan o. Nag-ani ako. Ang saluyot. At pwedeng ulam to. Ayan ang saluyot natin. Pwede lang pambenta talaga. Kasi ayan. Malalaki na siya. Yung pag-ani niya ay bubunutin at tatarian. Ganon. Yan ang ating tanim na saluyot. At marami pang sumusunod. Ayan. Okay, ayun. Yan ang saluyot. At ayun. Matanim tayo na petsa na yun natin. Yan ang mga saluyot. Nandun. Okay, friends, bisitahin natin itong ating mga tanim. Ito yung mga gabi. Itong sapa ay nagkaroon na naman ng tubig dahil sa magse-second crop na ng palay. Ayan. Kaya nabuhay na naman itong mga gabi. Kumakapal na siya dyan. Ayan ang mga bago nating tanim ngayon. May mga palinghoy. Ayan, nakapalibot. Ang kalamansi ay namumulaklak na. Panahon pala ng tagbulaklak ng kalamansi ngayon. Ayan siya. At ayan yung sili natin. Kasalukuyan pa rin namumunga. At ito yung unang mga kamote na naitanim.
Ito siya. At ganyan pa rin. Hindi naglalaman yung kamote na ito. Parang ano lang siya. Talbos lang ang talagang pakinabang dito sa kamote na ito. Kumakapal pa rin siya. Ayun. Tanglad. Ito isang portion ng kamote na dati natuyo. At nung diniligan ko, gumanda siya. Ayan siya. Marami nadagdagan ng mga talong at okra. Nagtanim na naman tayo. Ayan. At ayan yung marami na yan. Lahat hanggang doon ay mga saluyot yan. Medyo maliliit pa ito dahil ito yung mga nahuling itinanim ko. At ayan. Meron na naman tayong punla ngayon na siling labuyo. At yan ang pararamihin natin. Ito naman siling panigang yan. Maliliit pa siya. So yan, talong. Hanggang doon, nakapagitan dyan ang okra. At ito yung sibuyas natin na sinira ng mga manok, bibi. Nakaka-recover na naman siya. At ito yung saluyot na pwede nang anihin. Ayan. At marami to. Hanggang doon. Ilang plat yan. Tapos ito, pechay na sinira rin ng hayop to. Na dapat marami ito. Yan na lang natira. Pero baka sakali makalusot pa yung mga iba na yan. At may bago akong tanim na saluyot ito. Kasi yan hindi ginagalaw ng mga hayop. Ng manok o bibi. Ayaw nila yata yan. Kaya ayan. At ayan may bago na akong tanim na pechay. At ilang plat yan. Ito ay 2 araw ko nang nailipat, naitanim. At meron pa rin natirang punla na maaaring 2 plat pa ang pwede kong gawin para maitanim yun. At yung may mga takip na yan na mga dahon at sako, bagong tanim ko lang na pechay yan. Hindi kailangan na maarawan kasi malalantas siya. At ito ay mga siling panigang ito. Na ito medyo nahuli itong 2 straight na ano na to. Pero ito nauna na nauna ng konti kaya namumulaklak na siya. Ayan may bulaklak na siya. At hindi magtatagal may bunga na rin ito. So ganyan. At dito ko balak na magtanim ng pechay. At gagampulin ko ito para maitanim lahat yung hindi pa naitatanim na punla. At ganyan, pati ito maaring tamnan ko rin ng maaring siling labuyo rin, tanim ko dyan para maitanim lahat yung mga punla ko na nasayang pag hindi naitanim. At yan, ngayon itong kamote dito ganun din. Talbos lang ang pakinabang. At ako muna sa gilid ng sapa, madali siyang diligan ngayon. So, kumakapal na siya. Dati natuyo rin dahil walang tubig. So, ayan. Itong saging na ito na dati pinapakain sa kambing yung mga dahon niya. Nawala na yung mga kambing kaya medyo nakarecover na siya. At dinidiligan ko. Ayan ganyan. At marami pa tayong tanim dito. Gabi ito. Ayan, may napasingit akong isang ampalaya rito. At may bunga na siya may bunga na siya. Ayun bunga niya. Talaga yung mga gabi yan. Ibang klaseng gabi yung kanito halo Yung maroon yung tangkay niya. Masarap din at maligat ang laman niya. So ganyan at ayan ang sapa. Maano yung sapa. Saka sang agos. Malinaw. Yun, okay. At dito ako nag-iigib. Malalim to. At saka malinaw, walang ibang dumi. Kaya madaling kumuha. Kaya nasalok ko lang dyan, mabilis. Okay.
Ganun lang mga friends at marami pa tayong susunod na mga ipapakita. Ah, till next. Kinakain niya na po. Kinakain nga ng iba ito eh. Meron pa dyan? Dalawa. Dalawa sila? Wala na. Ayun. Upa ito ng uwang o ano yung barairong sa Ilocano. Okay? Okay friends, hanggang doon lang tayo at salamat sa panonood at pagpalain tayo ng Pong May Kapal. Hanggang sunod na video natin at panoorin nyo rin yung ating mga ibang ginagawa nito gaya ng pagkanta. At marami na tayong na-upload ng mga kanta at mga kaduet ng mga babae. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe kayo at pindutin din yung notification bell para ma-update kayo sa lahat na i-upload natin. Salamat mga friends. Okay. Have a good day. Bye-bye.